beses ka nagtangkang tumakas dito. Hindi ka ba napapagod, Luna? Paulit-ulit mo na ginagawa to. Hanggang ngayon, hindi mo ba rin matanggap na hindi ka na makatakas dito? Hindi ako magpapasakop sa'yo, Demolas! Sinusumpa kita! Akala ko wala na to ah. Natago pa pala to ni Inay. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Sa akin nakasanla ang mansyon na to. Panahon na para kunin ko tong bahay na to. Nakikita ko din bayan. Kung ikaw ang may gawa nito, salamat. Sa wakas, makikita ko na si Daddy at si Ate Blanca. Luna! Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Wala ka nang babalikan dito! Napakasama na ugali mo! Umalis ka na kung ayaw mong pasabugin ko ang baho ng ulo mo! Blanca! Hayaan mo na yan! Halika na dito! Iway mo na naman ako, Luna! Sumasakit ulo ko. Nanghihina ako. Namatay na nga si Doña Consuelo. Pinalayas pa sila. Naku, yung mag-ama lang naman ang dapat nating kaawaan eh. Pero yung divine na yan, dapat lang sa kanyang gumapang sa hirap. Ah, ganon. Baka gusto ninyo, pakainin ko kayo ng bato, ha? Kakatin ng dila ninyo, ah. Mars, good thing nandito kayo. Kasi may nangyari eh. Okay lang bang makituloy muna kami sa iyo? Oh, I'm sorry, Divine, pero alam mo namang matagal ng kontra yung asawa ko sa'yo eh. Kasi nga ikaw nga daw ang kumakaladkad sa akin sa pagsusugal. Baka naman kami ang mag-away pag doon ka sa amin tumira. Oo nga naman. Ganon? Okay, fine. Pag meron namang kaming kakilala na nagtanong kung saan kami nagpunta, please, huwag niyo nilang sabihin kung anong nangyari sa amin. Sabihin niyo na lang na nagpunta kami ng Amerika. Okay, sige. Sige, Mars, ha? We have to go. Ingat na lang kayo ah. Dali lang. Daddy? Dito na ako pinanganak. Dito na rin ako lumaki eh. Hindi ko maubos maisip na isang araw eh. Lilisanin ko ang bahay na ito. Sumasakit yung ulo ko. Anong nangyayari sa'yo? Inaramdaman ako ibang kapangyarihan dito. Hindi ko alam kung anong pinagmulan. Pasalamat kayo, may konti pa akong napanalunan sa sugal. Buwisit ng mga kakilala kong yan. I helped them nung silang nangangailangan. Pero ngayon, ni Cinco ayaw nila akong pautangin. Ni mapatuloy sa bahay nila. Hindi nila magawa. Maayos naman po itong bahay ah. Sa'yo, maayos. Kaya mo namang mabuhay kahit sa maliit, masikip, mainit na bahay. Pero ako, ibahin mo ko. Hindi ako lumaki sa squatter. Divine. Tama na. Alam mo, panahon na para magtrabaho ka. Para sa ikabubuhay natin. Para man lang sa pagtustos sa pagpapagamot sa daddy mo. Tagal ko nang pinag-iisipan na ibigay ito sa'yo. Sa akin po? Bakit hindi po kay Ate Blanca? Dahil ikaw ang malapit sa disgrasya.
Sabi sa akin ni Lolo nun, basta't lagi ko daw itong isusuot, ilalayo ako nito sa kahit na ano pang kapahamakan. Bakit ganito? Sumasakit ulo ko. Nanghihina ako. Magagamit ko to para matakasan si Devolas. Pero pag umalis naman ako, siguradong hindi sasama si Inay. Baka matunog pa si Devolas at kunin ito sa akin. Kailangan ko na kumilos agad-agad. Kailangan ko ang tulong ni Daddy Luis at ni Ate Blanca. Kailangan ko sila para maitakas si Inay. Mars, alam mo namang purita na rin ako ngayon. Simula nung nakapag-asawa ko ng babaero. Wala akong maipapahiram sa yung pera para makalipat ka sa isang kondo. Techi, I can't believe this is happening to me. Alam mo, dapat nasa isang spa ko at hindi sa harap ng malas na babae nito. Alam mo, ikaw talaga ang nagdulot ng kamalasan sa buhay ko eh. Umayos ka nga dyan. Relax, chill. You know what? If you really want to make big money, Mars, bakit di na lang si Blanca ang gamitin mo? Saan naman tayo makakahanap ng trabaho na malaki ang sweldo? At kailan pa naging madali sa isang high school graduate na makahanap ng trabaho? Mars, hindi lahat ng trabaho college graduate ang hinahanap. Sometimes, beauty lang, Mars. Pwede ba, Techi? Pati utak ko gutom na. Huwag mo na akong paisipin. Diretsuhin mo na ako. Well, may kilala lang naman akong may-ari ng isang club. Kung doon magtitrabaho si Blanca, malaking pera pwede niyang kitain. Sa gabi lang. Pitong taon. Para akong nasa dilim. Ngayon lang ako parang nakakita ng liwanag. Kitagal kong hinintay na mangyari to. Malaya na ako. Malaya na ako. Tita, ano pong ginagawa natin dito? Aba, edi kailangan mong kumita. Paano tayo mabubuhay ng daddy mo? Mamamasukan ka dito bilang GRO sa club na ito. Yeah. Pero tita, hindi po disenteng trabaho yun. Disente? Naghahanap ka pa ng disente? Bakit? Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral mo? Pwede ba? Huwag ka na nga maarte. Nakausap na ni Techi ang may-ari ng club na ito. Malamang may nag-iintay na sa yung customer. Kaya halika na. Teka, hindi ko po kaya. Muerte! Pag sinabi ko, sumunod ka sa akin.
na ako, Ate Blanca. Mapupuntahan ko na kayo ni Daddy Luis. Manong, teka lang! Ayan. Diyan ka. 6, 7, 8. Up, down. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinanggap ko naman yung pangangalilan niyo sa akin eh. Ginawa ko lahat naman ng pinuutos niyo. Kaya nagpapakawa ako magtuon. Huwag na. Hindi ko kaya. Paano kung magkasakit ang daddy mo? Saan tayo kukuha ng pera? Isip-isip ka nga. Hanap ako na ibang trabaho. Eh, hindi ko na po ito kaya. Hoy, sandali! Hoy! Hindi mo ako matigas ang ulo mo kung hindi masasaktan ka pagdating sa bahay! Di ba, nagmamakao? Hindi po ako papayag na dumili. Katao ko. Di ba sinabi ko sa'yo, susundin mo lahat ng sinasabi ko sa'yo? Gagawin mo lahat! Ayoko! Ayoko! Blanca! 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 Hindi ka makakataka sa akin! Blanca! Blanca! Bakit ganyan naman yung kulay niya? Oo nga, nakakatakot. Excuse me. Doon ka, dito ako, hindi magkatagpo. Tawag ko'y di marinig, ba't kay layo mo? Parang pamilyar sa akin ang lugar na to. Nasa San Sebastian na ako. Mama, para! Sanang iyong paglingap ay muli kong matikman. Subalit kung paglimot ay di mapigilan. Alalahanin mong kay tagal kita hinintay. Ginawa sa'yo ni Divine yun? Inalila ka lang at lahat,
Gusto ka pang ilublob sa putikan. Tao pa ba yung madrasta mo? Ewan ko. Siguradong lagot na naman ako kapag umuwi ako mamaya. Kung ako nga yan, hindi na ako uuwi sa poder niyan, no? Ewan ko ba? Kailangan ko na siguro talaga na makakausap, Roma. Pero mo, 7 taon na akong hinahanap ni Nanay at ni Luna. Alam mo, kapag nagkita kami, mabilis na namin makukuha si Daddy nun. Baka pwede pa kami mamuhay ng tahimik at masaya. Pero, parati naman akong bigong makita sila eh. Ang kabala mo kung hindi lang dahil kay Daddy, hindi na talaga ako uuwi dyan sa Tito Divine na yan. Ay, salamat! Nandito na rin ako! Hindi ko akalain makabalik pa ako dito. Ate Blanca! Daddy! Nandito na ako! Ate Blanca! Alam mo, dapat dyan ka nakatira eh. Kung hindi sana na-stroke ang daddy mo, buhay prinsesa ka ngayon. Hindi ka na sana lumipat ng bayan. Eh di bang kapitbahay pa rin tayo ngayon? Oh, saan ka pupunta? Blanca! Gusto ko lang silipin yung dating bahay ni Daddy. Uy, Blanca! Blanca, baka mamaya nandyan yung may-ari ng bahay. Eh di ba sabi mo matapang yun? Baka mapahamak ka. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na hindi na kami dito nakatira. Masakit para sa akin. Pero hindi para sa sarili ko. Para kay Daddy. Alam ko kasi kung gaano ko importante ng bahay na to sa kanya eh. Siguro kung hindi nagkagulo-gulong buhay namin, magkasama kami lahat dito. Si Daddy, si Inay, at si Luna. Halika na. Siguro umalis na sila saglit. Basta, hindi ako aalis dito hanggat hindi sila bumabalik. Sabik na akong mayakap ulit si Ate Blanca. Pinahiya mo ako sa may-ari ng club! Ha? Pinahiya mo ako! Tito Divine, pasensya na po, pero hindi ko po talaga kaya gawin yung trabaho niyo. At
mo para magreklamo, ha? Dapat nga matuto kang kumayot para makatulong ka sa akin. Di ba, masakit ako. Ay, masakit! Ano masakit? Ha? Ano na po dito, di ba? Ivan! Bakit mo sinasaktan si Blanca? Tigilan mo yan! Dahil ang sama ng loob ang binibigay mo sa akin, wala na kayong pakinabang! Magsaktan mo na ka! Magsaktan na ka! Tama na po dito, di ba? Tigilan mo na si Blanca! Pwede ba huwag ka nang makialam dito, Luis? Ako ang asawa mo at ako ang tumatayo na ina ni Blanca kaya may karapatan ako na disiplinahin siya! Ano ba nagawa ni Blanca? Hindi naman bilang kapalpakan sa akin yan. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Tuwiran ka pa. Ha? Eh, itong nangyari sa daddy mo. Pag na-stroke na naman ang daddy mo, kasalanan mo yan. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Nakaakala mo nakakalimutan ko na ang nangyari sa kapatid ko. Namatay si Joaquin ang dahil sa'yo. Pinatay mo si Joaquin. Tama na, Divine. Tama na po. Pinatay mo ang kapatid ko. Tama na! Alam niyo, hindi ko ginusto yun. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkanta leche-leche ang buhay ko. Nang dahil sa nangyari kay Joaquin. Pati si Ashley, umalis dito at kinalimutan na rin ako. Pagkatapos ngayon ng daddy mo, ang daddy mo gusto mong patayin? Tama na, Divine. No one else to blame but yourself. Your poor self. Hindi ko na hayang abusuhin mo pa si Blanca. Tama naman po siya, Daddy. Malas naman talaga ako sa pamilya to eh. Siguro kaya iniwan ako ni Inay. At sinuning dinala niya. Hindi din ako magtataka kung iwanan niyo din ako dahil pabigat lang ako. Blanca. Ale, pwede mo ba magtanong? Kilala niyo ho ba yung pamilya Buenaluz? Yung nakatira dito sa mansyon? Kanina pa ho kasi ako dito pero walang lumalabas. Nakasarado ho lahat ng pintuan. Iba na kasi yung may-ari ng mansyon. Ho? Saan ho sila pumunta? Pati kasama ho ba nila si Ate Blanca? Ah, yung anak ni Luis. Oo naman, nasa Amerika na sila. Ha? O sige ha, kasi sayang naman tong jogging ko. Nawawala tuloy yung pawis ko eh. Nagawang umalis ng Pilipinas na Ate Blanca. Kinalimutan at pinabayaan na nila kami ni Inay. Pitang taon. Pitang taon simula nung na-aksidente at nawala ka. Pero hanggang ngayon ako pa rin ang sinisisi ng ate mo sa pagkamatay. Sakit
sakit. Ang sakit ng pagkawala mo, Joaquin. Joaquin? Joaquin? Ganda ng pindas mo ah. Huwag bigay ito sa akin ng lolo ko, Are! Hiya ka talaga, bigay nga yun sa akin ng lolo ko eh! Iwan niyo siya! O, ayan, Blanca ha, may trabaho ka na. Para kumita ka ng pera at hindi ka na gawing GRO ng madrasta mo. Sigurado ako pag nasalpakan mo ng pera yung bibig nun, mananahimik na yon. Kahit naman ako hindi sisino, Tito Divine, habang buhay ko dadalhin ang pagkawala ni Joaquin. Grabe, no, Mars? 7 years na palang comatose si Joaquin. Galing mo magtago. Imagine, pati si Blanca hindi niya alam na buhay pa si Joaquin.